Nawala ang matandang babae sa biglaang paglingon ni Atan dito. Nagkatinginan ng mag-asawa noon na nangungusap pa ang kanilang mga mata. Dahil sa alam nila na isa yung aswang. Inaasahan pa naman ng mag-asawa noon na dahil sa wala na sa pangangalaga ni Atan ng Balaraw, ay wala nang muling manggagambala sa kanila. Ngunit mukhang hindi magiging ganoon ang tema ng mga susunod na araw. Dahil nandyan pa rin ang mga nilalang mula sa kadiliman na umaaligid sa kanila. Para bang parte na ito ng buhay ng mag-asawa. Pero kahit ganun pa man, dahil sasanay naman na sila sa mga ganung nilalang, nagpatuloy na lamang noon ang mag-asawa sa pamimili ng kanilang mga gamit ng araw na yon. Pagkatapos nilang mamili, sakay ng kariton ng mag-asawa, ay umuwi na sila noon na nagtatawanan pa. At sabik na pinag-uusapan pa ang paglabas ng kanilang unang anak. Yun bang tipikal na usapan ng mag-asawa? Gaya ng kung anong ipapangalan nila paglabas nito, kung babae man o lalaki. At ang mga pangarap nila dito sa hinaharap, syempre, para sa kabutihan nito. Nang habang nag-uusap sila, 3:00 pa lang yun ng hapon. Ho! Patigil ni Atan sa kalabaw. Napaseryoso naman si Hazel. Mahal? Salita pa niya. Nang makakita si Atan ng napakaraming daga na tumatawid sa kalsada. Magubat at matalahib kasi noon ang magkabilang gilid ng kalsada na tinatahak nila. At dahil naman sa parehas na may karunungan ng mag-asawa sa espiritual, alam nilang dalawa na kakaiba ang pagpapakita ng napakaraming dagang yon na tumawid nga sa kalsada. At ramdam nilang may nagmamasid sa kanila sa gilid-gilid ng kalsada na kanilang tinatahak. Pakiwari pa noon ng mag-asawa na naaamoy ng mga nilalang o mga aswang ang ipinagbubuntis noon ni Hazel. Kasi alam ng dalawa na sa mga aswang, sa isang nagbubuntis na babae, sa pang-amoy ng mga ito ay para bang balot ang pakiwari ng mga aswang dito. Ganon yung amoy nila sa isang nagbubuntis, kahit na malayo pa ito ng 1 kilometro. Ngunit hindi naman nababahala nun si Atan o si Hazel, dahil sa kahit magpalipad hangin pa ang mga aswang na yon sa tiyan ni Hazel, hindi nila yun magagalaw dahil may mga anib at mga usal na ipinalibot na noon si Atan sa kanyang asawa upang tiyakin ang kaligtasan ng pinagbubuntis nito. At ramdam naman ng dalawa na pangkaraniwan lang na mga aswang ang nasa paligid, na kung ikukumpara lang sa mga pinagdaanan o nakalaban nila na mga aswang nung dalaga pa si Hazel, ay walang binatbat ang mga yun. Kaya't pagdaan nung kumpulan nung mga daga, kahit na may pakiramdam silang masamang pangitain ang mga yun. Hey! Bugaw ni Atan sa kalabaw, at nagpatuloy na lamang sila sa tinatahak nilang daan. Mas mahirap kasi ang magiging sitwasyon nila ni Hazel kung aabutin pa sila ng gabi ng kanyang asawa sa daan. Malayo kasi ang kanilang bahay mula sa merkado noon, kaya't pangkaraniwan na lamang noon sa mag-asawa ang mahabang biyahe kung pupunta sila sa palengke. Pero sa araw lang naman na yon na nakainkwentro ulit ng mga aswang itong mag-asawa. At mukhang habang tumatagal noon ang oras ng kanilang biyahe, ay siya namang pagdami ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Nang narindi na si Atan sa mga yon, nagsalita na ito. Kung sino man kayo, tumigil na kayo. Dahil hindi nyo magagalaw ang misis ko. Magkakamatayan tayo dito bago maganap ang gusto nyong mangyari. Pagbibigay ni Atan ng babala sa paligid, kahit na alapang nagpapakita noon sa kanila
Bigla namang natigilan ang mga pagkaluskus noon pagkatapos magsalita ni Atan. Pero sandali lang yun. At sa sunod na mga pagtunog sa kapaligiran, mga pag-angil ng parang pag-iyak na ang kanilang naririnig. Pagkatapos ay angil din ng galit. Tapos may tumatawa pa at iba pang sari-saring tunog na nakakapangilabot. Pero hindi nagpatinag ang mag-asawa at pinagpatuloy lamang ang kanilang pagtahak sa daan. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi makakalapit ang mga yan. Tanging pananakot lang ang kaya nilang gawin. Wika pa ni Atan sa kanyang asawa. Oo, mahal. Tugon naman ni Hazel. Maya-maya pa. Ho! Ho! Dapit hapon na nung nakarating ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Agad na pinapasok na noon ni Atan ang kanyang asawa. Habang siya naman, pagkatapos niyang igarahe ang kariton at itinali ang kalabaw, ay nagbaba na ito ng kanilang pinamili. Pero habang nagbababa si Atan ng mga gamit, sa di kalayuan sa kanilang bakuran, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, nasipat nito ang dalawang tao na nakatayo sa may kalsada. Tinititigan siya ng mga ito. Gusgusin ang itsura ng mga yun at parang pinatayong kahoy na hindi gumagalaw ang tindig ng mga ito. Diretso lang na nakatitig yun kay Atan na para bang hindi humihinga. Payat din ang katawan ng mga ito at halos luwa na ang mga mata sa sobrang laki. Alam ni Atan na mga aswang ang mga yun. Kukumprontahin sana yun ni Atan. Pero hinayaan na lamang niya ito at hindi na pinansin. Sa kadahilan ng alam niyang hindi basta-basta makakapasok ang mga ito sa kanilang bakuran. Sa bakod pa lang kasi sa bakuran na ginawa ni Atan ay tiyak na mahihirapan na silang makapasok doon. Pero hindi pa naman alam ni Atan kung ano ang lahi ng aswang na yon. Kaya't hindi rin siya nagpakampante. Maya-maya pa ay bigla na lang niyang narinig ang paghiyaw ni Hazel sa may bandang kusina ng kanilang kubo. Agad na tumakbo noon si Atan upang agad na tignan ang nangyari sa kanyang asawa. Kasama na rin ang kanyang pag-aalala. Mahal! Mahal! Bakit? Anong nangyari? Salita ni Atan nang marating nito ang kusina kung saan nakatayo lang si Hazel. May daga! May daga, mahal. Daga lang pala eh. Normal lang yan dito. Minsan pumapasok dito sa bayang mga dagang bukid. Mahal, kakaiba yung daga na yun dahil sobrang itim ng balahibo nito. Mariing sagot naman ni Hazel. Ano? Itim na daga? Doon ay napaisip naman si Atan na may punto ang hinala ni Hazel sa dagang nakita niya. Kasi sa tinagal-tagal na naninirahan si Atan sa bukid, oo nga't may nakikita ito ng mga dagang bukid minsan sa kanilang bahay. Ngunit lahat yun, ang kulay ng balahibo ay kayumanggi o brown. Medyo mangitim-ngitim lang yung iilan sa mga balahibo noon. Ngunit ang nakita raw ni Hazel sa kanilang kusina ay talagang napakaitim ang balahibo. Tapos ay iba daw yung kapal ng balahibo noon. Napapaisip na noon si Atan kung pakawala ba yun ng mga nilalang na sumisipat sa kanya kanina sa labas. Maaari din kasing gawin yon ng mga aswang, ang padaanin ang kanilang kaluluwa sa isang hayop upang mag-espiya sa kung sino ang kanilang nais na biktimahin. Maaaring sa ibon, paru-paro, o mga hayop din na gumagapang sa lupa. Maaaring sa ahas o sa daga ay pwede. Depende lang sa kung anong lahi ang aswang na yon. Dahil halos lahat naman kasi ng klase ng aswang ay may kaalaman sa karunungang lihim, lalong-lalo na sa kaliwa.
At depende na rin lang yon sa lalim ng kaalaman nila. Hindi naman nahanap ni Atan ng dagang sinasabi nun ni Hazel na nakita niya. Kaya ang ginawa niya ay nagpalipad hangin na lang ito sa paligid upang hindi na makabalik ang dagang yun. Hanggang sa pagdaan ng oras ay sinukob na nga ng kadiliman ang paligid. Pagkatapos kumain nun ng mag-asawa ng kanilang hapunan, pagkatapos nilang maupo at magkwentuhan pa ng dalian, ay nagpasya na sila noong matulog. Naglatag na noon si Atan ng kanilang panig. Pero nung habang nagsasabit na ito ng kanilang kulambo, doon ay napansin ni Atan na hindi pa pala nakasara noon ang kanilang bintana sa kanilang silid. Nakatungkod pa yung isang mahabang kahoy na siyang nagpapanatiling nakabukas doon. Kaya't pagkatapos magkabit ng kulambo ni Atan, agad na siyang lumapit noon sa bintana upang isarado iyon. Pero pagkahawak niya sa kahoy, agad na tumunog ang isang uwak. Agad naman na sumipat noon si Atan sa di kalayuang puno rin ng kamatsili na di pa gaanong kalakihan sa kanilang bakuran. At doon nga ay nakita niya ang isang uwak. Tinititigan niyo ni Atan. Tapos mga ilang sandali pa ay bigla na lang nangisay yung uwak. Dahil tinawag niya agad noon si Kartel upang atakihin ang uwak na yun. Lingid kasi sa kaalaman ng mga pumapasok na elemento sa bakuran nilang mag-asawa na pinagbantay na ni Atan si Kartel sa loob ng kanilang bakuran at nagawa ngang puksain ni Kartel yung uwak na yun. Ibig sabihin, isa yung masamang elemento o baka naman pakawala nga ng mga aswang. Nang maisara ni Atan ang bintana, napapaisip na siya noon na hindi kaya mga abwak ang gustong kumuha sa buhay ng ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Dahil sa isip niya, ang isa sa mga lahi ng aswang na kayang magsauwak at kaya ring kumutkot sa lupa ay ang mga abwak. Naaalala lang niya yun nang sa parte ng kwento nun nung kasama pa niya si Kaasip o si Talim. Pero parang hindi naman. Yun pa ang nasa isip ni Atan. Dahil nga sa daga naman yung nakita ng asawa niya. Nag-isip pa noon ulit si Atan. Dahil kung abwak nga ang kanilang mga kalaban, tiyak na makakapasok nga sila sa kanilang bakuran sa pamamagitan sa pagdaan sa ilalim ng lupa. At malalagpasan nila ang bakod na ginawa ni Atan nang walang kahirap-hirap. Dahil doon ay pumunta agad si Atan noon sa kanilang kusina at kinuha ang talibong na dating hawak ni Hazel. Nang makita yun ni Hazel na ginawa ni Atan, alam niyang aburido ang kanyang asawa sa pagprotekta sa kanya. "Mahal, may maitutulong ba ako?" tanong ni Hazel. Huwag kang magalala, mahal. Ako lang bahala sa mga ito. Mahiga ka lang dyan." Pagkatapos masabi yun ni Atan, ay kumuha pa ito ng isang dakot ng bigas at inusalan niya ito ng mga pangontra at isinaboy sa sahig mismo ng kanilang kwarto. Dahilan naman upang maglaglagan ang mga ito sa singit-singit ng mga kawayan na kanilang sahig at tuluyang malaglag din ito sa lupa. Pangontra yon upang walang sino mang aswang o kung abwak nga ang makakalitaw sa mismong tapat ng kanilang silida sa ilalim ng papag ng kanilang kubo. Sunod noon ay kumuha pa ng asin si Atan at isinaboy niya rin ito sa sahig ng kanilang tahanan at nalaglag din ang karamihan noon sa ilalim ng kanilang bahay diretso sa lupa. Para tiyakin pa rin na walang sino man na nilalang na makakalusot sa silong ng kanilang munting tahanan. Ngunit habang ginagawa naman yun ni Atan, ay naramdaman nito ang medyo paggalaw ng 4 na sulok ng kanilang tahanan. At naririnig niya ang pagdagundong ng lupa na para bang
Papalapit ng papalapit ang tunog na yun sa kanila. Doon ay pumasok na ulit si Atan sa mismong silid nilang mag-asawa. Mahal, nararamdaman mo ba yon? Salita ni Hazel na patanong. Hindi umimik noon si Atan agad at pinakiramdaman ng paligid. At doon na unti-unting nagbago ang kanyang nararamdaman na parang tumitindi ang mga negatibong enerhiya na nakapalibot sa paligid ng kanilang bakuran. Doon ay nagsalita na si Atan. Mahal, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang aayos nito. Dito ka na lamang sa loob ng bahay. Walang makakagalaw sa'yo dito. Sumang-ayon na lamang nun si Hazel sa kagustuhan ni Atan. Dahil nga sa gustuhin man niyang tumulong sa kanyang mister, wala na rin siyang magagawa. Dahil nga sa malaki na rin ang tiyan nito. At ang tanging magagawa na lamang niya ay ang ipagdasal ang kaligtasan ni Atan sa kung anong mga nilalang ang nais na gumambalas sa kanila ng gabing iyon. Dala ang talibong ni Hazel. Binuksan ni Atan ang kanilang pintuan sa harapan upang harapin ang mga nilalang na sa hinala niya ay mga aswang na abwak. Pagbaba niya sa hagdan, tahimik ang paligid. Marahang lininga-linga ni Atan ang buong kapaligiran. Dahil sa kahit katahimikan ang bumabalot sa dako ng karimlan, alam niyang may mga matang nakatingin sa kanya at nag-aabang lang ng tamang pagkakataon upang siya ay sunggaban ng mga ito. Kasabay ng paglinga-linga niya ay ang pagbulong ni Kartel sa kanya. Atan, nandito ako. Sa pagbulong ni Kartel na yun ay siya namang pag-anib nito kay Atan. Salamat, Kartel. Mga abwak ba? Wikang tanong ni Atan ng pabulong. Hindi ko sigurado, Atan. Pero ang natitiyak ko sa iyo ay nasa ilalim sila ng lupa at marahan ka ng pinagmamatyagan ngayon. Ganun ba, Kartel? Sa salitang yun ni Atan. Sige, gusto nyo ng tagu-taguan? Ako na ang taya at hahanapin ko kayo ngayon din. Sa pagsambit noon ni Atan, agad na bumulong ito ng mga usal sa hawak niyang talibong. Pagbitaw niya ng mga salita sa talim niyang hawak, sabay luhod niya at ibinaon niya ng mariinang talibong sa lupa na para bang sumasaksak siya ng pagkabigat-bigat. Segundo lang ang lumipas at biglang nakarinig ito ng paghuninga ng mga daga. Kasabay ng pagbungkal ng lupa at paglabas ng mga nilalang na sa unang tingin ay napakalalaking daga at napakaiitim ang balahibo nito. Ngunit nang makita yon ng maigi ni Atan, nakakadiri na nakakapangilabot ang itsura ng mga ito. Dahil singhaba nga ng nguso ng mga nilalang na yun, ang nguso ng taga. Palakihin mo lang ng todo. Pero may pangil ang mga yon na maihahalin tulad mo sa pangil ng malalaking aso. At ang paa ng mga ito ay halos kasing laki na rin ng malaking aso. Pero hindi nakakatayo ang mga yon ng diretsyo. Literal na nakababa lang ang apat na paa ng mga ito sa lupa. Pati yung tunog ng angil ng mga ito ay nakakapangilabot. Matinis yun at napakaingay pa. Nang bigla nang may lumabas sa kadiliman ng karimlan at nagwiwi ka ng, Ano, Atan? Nagustuhan mo ba ang pagpasok namin sa iyong bakuran? Nang makita yun ni Atan, yun yung matandang babae na nakabangga niya sa merkado. Nakikilala niya yun kahit na medyo humaba na ang nguso nun na parang sa daga. At pati yung mga kamay nun ay umiksi na para ding sa daga ang itsura. At siya lang yung bukod tanging nakakatayo pa ng diretsyo sa mga nilalang na lumabas mula sa lupa.
Mga abwak? Mga abwak ba kayo? Hindi kami mga abwak. Nagkakamali ka. Galing lang sa amin ang lahi na yon, Atan. Nauna kami sa mga yon. At nandito kami upang kunin ang anak ng antingero at antingera. Wika ng matanda. Nandito kami para kunin ang anak ng antingero at antingera. Yan ang isang napakalaking pagkakamaling desisyon na ginawa nyo. Dapat ay nanatili na lamang kayo sa inyong lugar at hindi naghamon ng gulo sa amin. Salita ni Atan. Huwag mo kaming pagmalakihan, Nathaniel. Wala na ang ipinagmamalaki mong 13 talim. Kaya hindi mo kami matatakot. Sa pagkakasabi nun ng matanda, biglang uminit ang ulo ni Atan at walang ano-ano ay humakbang ito ng pag-atake sa mga kalaban nang wala nang sabi-sabi pa. Agad naman na may sumalubong nun kay Atan na napakalaking daga na ayon nga sa matanda ay lahi rin sila ng mga aswang na kamag-anak rin ng mga abwak kung susumahin. Pagbaon ng talibong ni Atan sa sumalubong sa kanya, agad na umangil ang dagang aswang na yun, sabay pagtalsik ng dugo nito sa lupa at sa damit ni Atan. Agad na nangisay iyon sa pagtumba nito. Sa pagkakasaksi naman ng ibang aswang sa ginawa ni Atan, agad na kumubkob ang mga yun sa lupa, na sa pagkakabilang ni Atan ay nasa 9 na katao. Kasama na doon yung matandang babae na nasaksihan pa ni Atan na kumubkob na rin sa lupa at tuluyan na ring nagbago ang itsura nun. Nakawangis ng kasama niyang angkan. Nanahimik ang paligid, pero alam ni Atan na nandun ang mga yun. Dahil nararamdaman at naririnig niya ang parang mabilis na pagkubkob ng mga dagang aswang na yun sa lupa. Doon ay nag-iisip noon ng mabilis si Atan kung papaano ba niya padadaanin ang tigalpo sa lupa upang ang iba doon ay mamatay na. Pero ginawa na niya yun kanina at ang naging epekto lang naman noon ay lumabas ang mga yun sa kanilang mga lungga. Pero kung gagawin niya ulit yun, lalabas din ang mga yun, ngunit tiyak na magtatago rin ulit. Naisip pa noon ni Atan na kung hawak lang niya ang talim o ang balaraw, mabilis lang niya na magagawan ng paraan upang paslangin ang mga yun. Doon ay nakaramdam tuloy ng kakulangan na si Atan sa kanyang kakayahan. Para siyang tinanggalan ng isang malakas na kasangga at yun ay ang kanyang balaraw. Ngunit wala na siyang pagpipilian ng gabing iyon kundi harapin ang mga aswang at tapusin na ang laban, dahil alam niyang bukod sa pagbubuntis ng kanyang asawa ay may mas malalim pa na pakay ang mga yun, dahil kilala siya nung matanda. At yun ang dapat malaman ni Atan. Siguradong may mas malalim pa ito na nalalaman tungkol sa kanya. At sa pag-iisip na yon ni Atan, biglang bumungkal ang lupa sa kanyang likuran, sabay lundag sa kanya ng isang aswang na galing sa ilalim ng lupa. Agad naman na nakapaghanda si Atan, sabay mula sa ere ay sinalubong niya ng hawak niyang talibong ang aswang na yon. Baon ng talibong sa mismong katawan ng aswang. Parang tumuhog ng napakalaking daga si Atan noon na halos kasing laki na niya kung susumahin. Agad din na binunot ni Atan ng talibong, sabay ng pag-angil ng pangingisay ng aswang. Tapos noon ay bigla na namang nanahimik ang paligid. Pero sa pagkakataon na yun, medyo nababasa na ni Atan ang paraan ng pag-atake ng mga aswang. At ayon sa kanyang isipan, matyaga kung magmasid ang mga aswang na kanyang kaharap at aatake sa oras na ikaw ay magpabaya sa iyong sarili at patraidor kung umatake pa,
dahil hindi nila kayang umatake ng sabay-sabay. Ibig sabihin ay maingat din ang lahi ng aswang na yun at hindi kasing agresibo ng ibang aswang tulad ng mga gabunan o bangkilan. Ginagamit nila ang lupa na kanilang pananggalang o kublian at para na rin sa bigla ang pag-atake. Sa makatuwid, ang lupa ang opensa at depensa ng mga kalaban nito. Ngayon, kung magagawa lang ni Atan na ibao ng Tigalpo ng 3 ikot ng Ama namin, 3 beses ng Abaginoong Maria, 3 beses din ng sumasampalataya, sunod ng mga orasyon na mga pangtigalpo, kordon man ni kamatayan o okskidlat, naisip niyang mapapalitaw niya ang mga ito. At sa paglitaw ng mga kalaban, pwede na niyang tapusin ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Mahaba ang proseso na yon dahil sa kailangang paikutin ni Atan ang pagdarasal sa kanyang isipan ng 3 beses sa mga pangkaraniwang dasal. Ama namin, Abaginoong Maria at sumasampalataya. Kaya't habang tahimik nun ang paligid, inumpisahan na ni Atan ang pagdarasal sa kanyang isipan. Pero sunod nun ay ang paglitaw na naman ng isang nilalang mula sa lupa upang sunggaban si Atan at atakihin agad. Agad na iwinasiwas ni Atan ang kanyang talibong, pero sa pagkakataong iyon ay hindi niya yun tinamaan. Pero hindi yun agad kumubkob sa lupa. Kaya't sa pag-ilag ng aswang ay hinabol pa yon ni Atan ng taga, pero agad na sumuot na yon sa ilalim ng lupa ulit. Hindi maituon din ni Atan ang kanyang sarili sa pag-atake dahil sa patuloy nga itong nagdarasal sa kanyang isipan. Mahirap kung sa mahirap ang kalagayan ni Atan noon dahil sabay ang kanyang pagdarasal at pakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa ay 2 aswang na ang lumitaw ulit sa kanyang magkabilang tagiliran at agad naman siya nitong sinunggaban. Ngunit nasaksak ni Atan ang isa doon na naging dahilan naman na hindi na niya naampat ang pag-atake nung isa dahil doon ay nakagat si Atan sa kanyang kaliwang braso. Ngunit hindi yun ininda ni Atan dahil sa kanyang kabal. Dahil sa kabal na binibigay ng mutya ng unggoy na nakatanim mismo sa loob ng kanyang katawan. Isama mo pa si kartel na nakaanib sa kanya. Pagbunot niya sa talibong sa isa niyang nasaksak na aswang, ay binaunan niya naman ng talibong yung isang aswang na daga na gusto na noong kumapit sa kanya. Nangisay ang 2 yun sa harap ni Atan at yung kagat na nangyari kay Atan ay hindi naman gaanong bumaon sa kanyang mga braso. Patuloy pa rin sa pagdarasal noon si Atan at sa pagkakataong iyon ay nakumpleto na niya ang 3 siklo ng 3 pangkaraniwang dasal. Sunod noon ang pag-ihip niya ng Tigalpo sa hawak niyang talibong. Pero sinusubukan lang ni Atan kung gagana ang kanyang plano. Kaya't sa pagbaon ni Atan ulit ng talibong sa lupa, biglang katahimikan ng ilang segundo. Tapos ay nakarinig na si Atan ng parang pag-iyak ng matanda. At sunod-sunod na nagsilabasan ang mga natitira pang mga dagang aswang sa lupa. Para yung mga daga na binuhusan ng mainit na tubig, ang mga lungga na nagtatalunan na halos sabay-sabay papalabas. At sa ingay nila ay parang napaso sila ng kung anong bagay. Iniwan ni Atan ng talibong na nakabaon sa lupa dahil gumana ang kanyang plano. Kaya't wala nang inaksayang oras si Atan at agad niyang pinagbababato ng Tigalpo ang natitirang mga aswang sa kanyang bakuran. Lahat ng yon ay nangisay sa ginawa ni Atan. Walang kabalang mga aswang na yon. Yon ang kanilang kahinaan. Dahil sa loob ng lupa lang sila umaasa. Binunot na ni Atan noon ang talibong na siyang nagpapanatili ng Tigalpo sa lupa. Pagkatapos niyang patumbahin ang kanyang mga kalaban,
nang gagalaiti pa ito na lumakad patungo sa mga ito. At agad niyang linalagutan ng hininga ang mga nadadaanan niyang nakahandusay na mga aswang na walang imik na nanggagaling sa kanya. Hanggang sa maulinagan na nito ng tingin ang matandang aswang. Nakilala niya iyon. At paglapit niya dito, sabihin mo, anong totoong dahilan bakit kayo nandito? Patawarin mo kami, Nathaniel. Patawarin mo kami. Taliwas na sagot ng matanda na nooy nakabalik na sa kanyang pagiging tao. Ngunit hinang-hina na dahil sa ginawang pag-atake ni Atan ng dasal at usal ng Tigalpo. Iba ang sagot mo, tanda. Naaawa pa naman ako sa iyo dahil sa edad mong yan. Kung gusto mo ng pagpapatawad, sige, sumaiyo ang pagpapatawad ng Diyos. Hahayaan kitang mabuhay. Pero sa isang kondisyon, sabihin mo kung ano ang totoo sa akin. Alam kong hindi lang ang pagbubuntis ng asawa ko ang nais nyo. Higit pa doon, dahil hindi mo dadalhin ang buong angkan mo dito ng daga kung ang sanggol lang namin ni Hazel ang pakay nyo. Sagutin mo ko, tanda. Salita ni Atan. Sabay tapat nito ng talibong sa mukha ng matanda na nakaluhod noon. Umupo din si Atan noon para makausap yon ng maayos. Oo, Atan. May isang bagay. May isang bagay na pinakukuha sa amin. Ang isang kapirasong kahoy na kinuha mo sa barko. Bakit? Anong dahilan? At sino ang nag-utos sa inyo? Yun lang. Yun lang ang alam namin, Nathaniel. Wala nang iba. Sinabi ko nang sagutin mo lahat ng tanong ko. Sino at bakit at gusto niyong kunin ang kapiraso ng kahoy ng barko? Huwag mo na akong paikutin, tanda. Pero, Nathaniel, papatayin nila kami. Papatayin nila ang buong lahi namin. Kapag sinabi ko sa'yo. Ganun ba? E di mamili ka kung anong gusto mo. Sasabihin mo sa akin ang mga gusto kong malaman at magkakaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay at makatakas sa mga papatay sa'yo. O di kaya, sige, huwag mo nang sabihin ang lahat ng nalalaman mo sa akin. At ora mismo, dito sa aking bakuran ay papaslangin na kita ngayon. Salita ni Atan sabay pag-amba na nito ng kanyang talibong upang lagutan ng hininga ang aswang. Ngunit, Sandali. Sandali. Sasabihin ko na, Nathaniel. Si Silang. Si Silang ang nag-utos sa amin. Tumugon naman agad si Atan ng, bakit? Anong meron sa kahoy? Gustong siguraduhin ni Silang na hindi ka makakasunod sa isla ng Pirom. Kaya nais niyang makuha ang kapiraso ng kahoy sa'yo. Ano? Liwanagin mo, tanda. Tugon ni Atan ulit. Dahil ang kahoy na yon ay maaari mong gamitin upang makapunta sa isla ng Pirom. Ano? Ganun ba? Paano? Sabihin mo sa akin. Salita ni Atan. Doon nga ay sinabi na rin ng matandang aswang ang paraan. At napakasimple lang pala ang gagawin. Kailangan lang humanap ni Atan ng bangka. Depende sa gusto niya kung mas malaki o maliit. Hindi na yun importante pa. Ang mahalaga ay maikabit lang ni Atan ang kapirasong kahoy na yun sa kanyang gagamiting bangka sa paglalayag na nakasawsaw sa tubig dagat ang kapirasong kahoy na yun. At konting usal lang na aral na galing din sa isla ng Firum na sinabi o ibinigay na rin ng matanda kay Atan. Gaya naman ng sinabi ni Atan ay pinalaya niya ang matanda ng gabing iyon at lahat ng miyembro ng pamilya nun na napas lang ni Atan ay naiwan na sa kanyang bakuran na kanya nang sinunog.
Sa makatuwid ay nagtagumpay si Atan sa pagtatanggol sa kanyang binubuong pamilya ng gabing iyon. Pero bukod doon ay nabigyan pa siya ng ideya kung papaano makakapunta sa isla ng Firum upang bawiin ang 13 talim ng balaraw. Lumipas ang 2 buwan matapos ang engkwentrong iyon ni Atan sa mga aswang. Hindi ito nag-apura sa kanyang paglalayag kahit na alam na nito ang gagawin. Nag-isip ito ng mabuti. Minabuti niyang antayin muna ang paglabas ng anak nila ni Hazel upang masilayan niya ito dahil hindi alam ni Atan ang nag-aambang panganib sa paglalayag nito papuntang isla ng Firum. Kinakausap niya na rin noon ang iilan sa mga mangingisda kung sino ang may mas malaking bangka na gagamitin nito sa paglalayag. Hanggang sa isang araw, dumating na ang araw ng panganganak ni Hazel. Lalaki! Lalaki daw, Atan! Salita ni Mang Arnel na siyang kumuha noon ng magpapaanak kay Hazel. Ako tay ang magpapangalan. Agad na tugon naman ni Atan. Sabay pasok na sa kanilang bahay. Nuriel ang pangalan niya. Bigkas agad ni Atan na punong-puno ng kagalakan sa kanyang pananalita. Agad na naintindihan naman ni Hazel kung bakit yun ang ipinangalan ni Atan sa kanilang unang supling. Dahil sa ang pangalan na yun ay isa sa mga pangalan ng anghel na si Nuriel. Nang nagkomento naman si Mang Arnel. Akala ko pa man din. Dahil sa katunog ng pangalan ko. Kaya ganun ang ipinangalan mo, Atan. Pangalan pala ng anghel yon. Salita ni Mang Arnel. Nagkatawanan na lang noon ang magbiyanan sa komento ni Mang Arnel. Napuno ng kasiyahan ang gabing yun dahil matiwasay na ipinanganak ni Hazel si Nuriel. At hindi lubos akalain ni Atan na ganun pala ang pakiramdam ng pagsisimula ng pagiging ama. Labis-labis na kagalakan nun at kaligayahan ang nararamdaman ni Atan habang tinititigan niya ang muka ni Nuriel. At dahil doon ay para bang nawaglit na sa isipan ni Atan ang pagkuha o pagbawi sa 13 talim ng balaraw. Nawili na ito ng mga ilang buwan habang kasakasama niya ang kanyang pamilya. Dumoble pa ang sipag ni Atan noon sa pagbubukid. Dahil sa sinaka na rin nito ang isa pang ektarya na ibinigay ni Don Pording kay Hazel. Ipinaubaya na yon ni Mang Arnel sa dalawa dahil sa maayos naman ang pamumuhay nila ni Denden sa pakikisaka na lang kay Don Pording sa hasyenda nito. At dahil sa nakatuon naman na noon ang pansin ni Atan sa pagpapamilya, sa pagsisipag at pagsisikap nito upang itaguyod ang pamumuhay nila ni Hazel kasama si Nuriel, di niya na napansin na 8 buwan na pala ang nakakalipas mula nung nanganak si Hazel. At sa mga panahong lumipas na yun, paminsan-minsan ay nanggagamot din sila ni Hazel, pero madalang na lang kung may mga pasyente na lamang na kanilang naaasikaso. Nagplano na rin sila noon na ipabinyag na si Nuriel. Ngunit sa araw ng binyag nito, may isang pangyayari na naganap na muling bumuhay sa kagustuhan ni Atan na bawiin ang balaraw. Dahil sa habang nagaganap ang pagdaraos nun sa bakuran nila Atan, may 4 na lalaki na napansin si Hazel na umaaligid sa kanila. At mga aswang ang mga yun. Kaya't nagbalik na naman sa alaala ni Hazel ang ganun na pangyayari sa buhay niya nung hindi pa niya nakilala si Atan. Pero hindi nahahayaan ni Hazel na magpatuloy iyon, lalo na't kasama niya na si Atan. At dun nga, pagkatapos ng binyagan, dahil sa maayos naman ng nagagamit ni Hazel ang mga kakayahan niya at hindi naman nagpapabaya ang mag-asawa sa pananampalataya sa Diyos,
upang makapag-ipon ng puder pang espiritual at mas lalong patibayin ang kanilang karunungan. Pagkatapos nilang iwanan si Noriel kay Mang Arnel, oras ng gabi iyon, muling nabuhay ang pagsasama ng dalawang malakas na antingero at antingera. Linupig nila ng gabing yon ang mga nilalang na nais gumambala sa kanilang pamilya bago pa man umatake iyon sa kanilang bahay. At nang gabi rin na yon ay napagkasunduan din ng mag-asawa na silang dalawa na ang maglalayag para bawiin ang 13 talim ng balaraw. Sa di inaasahang pagkakataon ay nalaman nga ni Atan kung papaano makakapunta sa isla ng Firom. At yun ay sa pamamagitan ng kapirasong kahoy na kinuha niya noon sa barko ng mga aswang. Hindi naman alam yun ni Atan dahil naisip niya lang na kunin ang bagay na yun noon dahil ang nasa isip lang niya ay maaari yung makatulong sa kaalaman niya sa balaraw na hawak nito. Nung mga panahong hindi pa niya nalaman kay Silang ang kasaysayan at ganap nito. Ngunit hindi pala doon ang gamit nito. Dahil ayon pa sa matandang aswang na pinalaya ni Atan, ay para yung isang kahoy na magneto papunta sa isla. Dahil nga sa parte yun ng barko ng mga aswang, ay babalik at babalik iyon sa kanyang pinanggalingan. Basta mailagay lang ito sa dagat. At ang lugar na yun ay ang isla na nakakubli sa paningin ng mga tao, ang isla ng Firom. Dagdag pa ng matanda kay Atan nun na kung anumang bagay ang maidikit mo sa kahoy na yun, hanggat ito ay nakasawsaw sa dagat, ay tiyak na isasama niya yun sa isla. Basta hayaan mo lang ito. Dahil yun ang tahanan ng barko kung saan kinuha ni Atan ang kahoy. Sasama ka ba talaga, mahal? Salita ni Atan na para bang nag-aalangan pa na isama si Hazel dahil sa iniisip nito na masyadong delikado ang paglalayag na kanilang gagawin at maiiwan pa si Noriel. Sasama ako, mahal. Kaya nga sinamahan kitang itaboy at lupigin yung lahi ng aswang na huli nating nakita para maging tahimik muna dito. Hindi naman tayo siguro magtatagal doon. Nandito naman si Itay para kay Noriel at nandyan pa si Denden. Hindi rin ako papayag na aalis ka na hindi mo ako kasama. Ako naman kasi ang pagbigyan mo ngayon, mahal. Ay, napabuntong hininga na lang noon si Atan sa sinabing yun ng kanyang asawa at sa huli ay pumayag na rin ito. Pero bago ang pag-uusap na to ng mag-asawa, ay nakausap na noon ni Atan ang nagmamay-ari ng malaking bangka na kanilang gagamitin. Bali backward tayo ng isang araw bago ang usapan nila na to. Isang mangangalakal ng prutas at mga gulay na noon ang nakausap ni Atan. Pati isda, nangangalakal din yun. Mas malaki kasi ang bangka noon. O maihahalin tulad na rin sa maliit na barko ng mga panahong yun ang ginagamit nito sa pangangalakal papunta sa mga karatig isla upang makipagkalakaran ng kanyang mga produkto sa ibang bayan. At ang bangka na yon ay meron din isang maliit na kubo sa gitna na pwedeng pagpahingaan at matutulugan. At ang buong espasyo ng bangka ay siya namang pinagsasakyan nito ng prutas o mga gulay o isda. Nung una ay ayaw ng lalaking yon na rentahan ang kanyang bangka. At pati siya na rin sa paglalayag nila ni Atan. Ngunit nang bigkasin ni Atan ang isla ng Firom, sinabi na noon ni Atan kasi yung totoo nung hindi niya makumbinsi yun. Nagulat naman siya sa reaksyon ng lalaki. Ano? Talaga? Isla ng Firom? Pupunta ka doon? Uwi ka ng lalaki na ang pangalan ay Mang Bandong. Ha? Alam niyo po ang tungkol sa isla na yon? Alam mo, iho,
Narinig ko na ang kwentong yan. Nung mga kapanahunan pa ng aking lolo, siya yung nagkwento sa akin eh. At sa halos araw-araw na aking pagbibiyahe sa dagat, naiisip ko kung totoo nga ang isla na yun ng mga aswang. At gusto kong pumunta doon. Ha? Alam niyo ho palang isla ng mga aswang yun. Bakit niyo naman po gustong pumunta pa doon? Tanong ni Atan ng pagtataka. Hindi naman ako interesado sa mga aswang-aswang na yan. Ang sabi kasi ng lolo ko, oo, delikado ang lugar na yun. Pero mga ginto at diamante daw ang makukuha mo doon. Doon ako interesado, Toy. Hindi sa aswang-aswang na yan. Medyo pabulong-bulong na may kasama pang galaw-galaw ng katawan ni Mang Bandong habang nagkukwento kay Atan. Bakit, Toy? Hindi ba yun din ang dahilan kung bakit mo gustong pumunta doon? Tanong pa nito. Hindi po eh. May babawiin lang po ako na importanteng bagay para sa akin. Ikaw naman, Toy, oh. Huwag ka nang magkaila. Paano mo nalaman yung isla na yun? Siyempre, dahil sa kayamanan, di ba? Ikaw naman, Toy. Salita ni Mang Bandong na may konting pagtabig-tabig pa sa dibdib ni Atan. Di bale, Toy. Kung totoong makakapunta tayo doon, hati na lang tayo. 50% tayo sa makukuha natin. Dagdag pa nito. Ibig sabihin, pumapayag na po kayo na gamitin itong bangka nyo papunta doon? Oo, Toy. Di mo naman kasi agad sinabi eh. Basta pagkakapirahan, magkakasundo tayo. Pero Toy, pag di tayo nakapunta doon, magbabayad ka pa rin sa akin ng renta ha? Napa-oo na lang si Atan noon kay Mang Bandong dahil kahit ramdam niyang parang mukhang pera yung tao, at least ay may masasakyan na silang maayos papuntang Firuma. Nang nagtanong pa si Atan sa lalaki dahil baka naman maraming anak itong si Mang Bandong, kaya nangangailangan ito ng pera. At ganun na lang kapraktikal yun na mag-isip. Nang sumagot naman ito. Wala akong anak, Toy. Bakit ako mag-aasawa? Mag-aasawa ka? Pakakainin mo, di mo naman kaano-ano. Ayos ba yan, Toy? Napahaplos na lang noon ng batok si Atan sa rason ni Mang Bandong. At naisip niyang ang weirdo talaga ng lalaking yon. At napabulong na lang si Atan sa kanyang sarili ng, walang yan prinsipyo yan, oh. Ay. May sinasabi ka, Toy? Wala ho. Sige, basta maglalayag na po tayo sa araw ng Biyernes. Sagot na lang ni Atan. Sige, Toy. Sige ho. Sagot ni Atan sabay baba na sa malaking bangka at dumiretso na itong umuwi. Paglayo ni Atan sa dalampasigan habang tinatahak nito ang daan, sakay ng kariton na hatak ng kanyang kalabaw, nakaramdam si Atan noon na may nagmamasid sa paligid. Pero di na masyadong pinapansin yun ni Atan dahil kung yun ay kaaway, haharapin lang niya yun ng buong tapang. Pero hanggat di naman siya pinapakialaman, wala na rin siyang pakialam sa mga yun. Pero hanggang sa... Ho! Ho! Dalawang maiitim na nilalang ang humarang sa kalabaw na may puting mga buhok. Agad na binunot ni Atan ang dala nitong talibong dahil mga makalumang kabunan yun. Agad na bumaba si Atan sa kariton. Anong kailangan nyo? May buhay pa pala sa inyo? Salita ni Atan. Sabay hakbang na nito at lalapitan na ang mga yon nang may isa pang lalaki ang lumabas sa kakahuyan habang nagsasalita ito ng, Sandali! Sandali, Atan! Nang masipat ni Atan yung nagsalita. Timot? Ikaw? Buhay ka pa pala?
Salita ni Atan. At doon ay agad na humanda si Atan para sa pakikipaglaban. Ngunit, Atan! Atan! Maghunos dili ka. Hindi kami naparito para makipagpatayan sa'yo o gumante. Nandito kami upang makianib sa'yo. Dahil sa nalaman naming pupunta ka sa isla ng Firum. sa diretsang wika ni Timot na yun, parang naibsan naman agad ang gagawin sanang pagsugod ni Atan sa kanila. Medyo napakalma si Atan, sabay tanong nito ng, "At bakit? Bakit, Timot? Bakit ka makikianib sa akin? Magkaaway tayo, hindi ba? Bakit ngayon ay tutulungan mo ako?" Diretsahang salita naman ni Atan. Atan, dahil sa kanila Salita ni Timot, sabay turo niya sa linabasan din niyang kakahuyan kanina, sa gilid ng kalsada. Liningon yun ni Atan. Doon ay nakita niya pa ang ilan pang kalalakihan na nakabahag lang ang suot at medyo nangingitim ang balat. At matitipuno rin ang pangangatawan ng mga yun. "Ha? Tribo yan ng Alangan . Napahanda na naman si Atan dahil sa nakita niya ang tribo na dati nilang tinakbuhan ni Silang. Atan! Atan! Kumalma ka lang. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Salita ni Timot. Kumalma naman si Atan, pero may konting kaaburiduhan pa rin ito dahil sa mga kaaway ang turing niya sa mga kasalukuyang kaharap nito. Hindi naman umiimik yung 7 alangan at nakatingin lang kay Atan na para bang bakas mo sa kanilang mga mata na wala silang emosyon at pagkagalit. Yung parang dry lang, ganon. At doon nga ay nag-umpisang magpaliwanag si Timot. At sa pagpapaliwanag niya, noon palang nalaglag ito sa kahoy na tulay at natangay ng anod ng tubig. Natagpuan siya ng tribo ng mga alangan sa gilid ng ilog. At doon ay kinuha siya ng mga ito at ginawang bihag ng mga ilang araw. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito na aswang si Timot. Kaya kinagabihan ay nagplanong tumakas si Timot gamit ang lakas ng kanyang pagiging isang makalumang gabunan. Kahoy lang yung nagsisilbing rehas ng tribo ng alangan. Kaya madali lang na pinagdudurog ni Timot ang pinagkulungan sa kanya na yun. Tiyak na ang pagtakas nun ni Timot ayon sa kanya. Ngunit nung patakbo na sana ito, bigla na lang itong nanghina at nalupasay na lang bigla bago pa ito makatakbo sa lugar ng tribo ng alangan. Huli na bago niya nalaman na binato pala siya ng isang matinding tigalpo ng isa rin sa mga tao sa tribo. Papatayin na siya noon ng iba pa. Pero biglang umawat yung isang membro ng isang tribo nila na siya rin palang bumato ng tigalpo sa kanya. Hindi alam ni Timot kung bakit siya pinanatiling buhay ng mga yon. Pero sa huli ay hinayaan na siya ng mga ito na tumira na doon at hindi na isang bihag. Hindi alam ni Timot noon, pero sa mga panahon na yon ay maaari na siyang tumakas kung gugustuhin lang niya. Pero parang may bagay na bumabagabag sa kanyang sarili, kaya't nanatili pa rin siya doon. Total, halos parehas lang naman sila ng kinakain . Ang pangangaso sa gubat at ang sariwang karne ng hayop ang madalas na kinakain ng tribo. Pinapakuluan lang nila ito ng konti at wala nang asin-asin pa. Sa pagtagal ni Timot sa kandili ng tribo, medyo nakakaintindi na siya noon ng salita ng mga ito. Pero may kasamang pasenyas-senyas pa. Sign language kumbaga. Kaya doon niya na rin nalaman na isa palang malakas na babaila ng pinakapinuno ng tribo. At ang pangunahin pinagkukunan nito ng enerhiya o paniniwalang espiritual ay ang kalikasan. Sa maiksing sabi, nahahawig ito sa paganismo. At sa pagiging babailan nito, may isa itong kakayahan na katangi-tangi. Ayon sa tribo,
na nakikita ng kanilang pinuno ang hinaharap sa panaginip at ang pangalan niya ay Apo Iraya. Kaya't dun na rin naliwanagan noon si Timot kung bakit siya di pinaslang ng mga ito. Dahil si Timot daw ayon kay Apo Iraya ay magiging parte ng isang malaking digmaan ng aswang laban sa tao. Ngunit si Timot ay nakapanig sa hanay ng mga tao dahil magiging kakampi niya daw ang isinugo na siyang pupunta sa nakatagong isla ng Patalim upang gapiin ang mga nilalang na galing ng kadiliman. At ang tinatawag na sugo ni Apo Iraya ay manggagaling sa lupang pangako. Alam nyo na mga kabagis, ano ba yung tinatawag nating Land of Promise dito sa Pinas? Balik tayo sa kwento. Ayon pa kay Iraya, dumating na ang araw na yun dahil sa pagbagtas ng sugo sakay ng kahoy na nanggaling sa kadiliman padaong sa Mindeoro. Yon ang tawag ni Iraya sa lugar nila. At ang kahoy na yon ay siya ring maghahatid sa kanila sa nakatagong isla. Dagdag pa ni Iraya na magaganap ang bagay na yon pagkatapos isilang ang isang bata na ipinangalan sa isang anghel na siyang magmamana rin ng patalim dahil ang batang yon ang supling ng sugo at ng babaeng yumakap sa kanya sa pagdating nito sa Mindeoro. At sa bisig ng dalawang kapangyarihan ng kanan, doon palang nakasalalay ang tagumpay at kabiguan ng digmaan sa nakatagong isla. Ganun daw katalinhaga ang pagpapaliwanag ni Apo Iraya kay Timot noon. At nung tinanong naman niya kung bakit gusto na rin nitong tumulong, simple lang ang isinagot ng matanda at ang sabi niya sa dialekto nila. Pero syempre, sa Tagalog ko na po ibibigkas. Kahit na nasa ibang paniniwala kami, sa kanibalismo man o paniniwalang espiritual, panig pa rin kami sa mga kagaya din namin mga normal na tao. Ayaw kong isang araw ay ang mga kagaya nyo na aswang ang nananakop sa amin dahil sa mithiin lamang ng isang bigong tagapastol ng kambing. Nang mailahad-lahat ni Timot ang mga rason na yon, isinuksok na ni Atan ang kanyang talibong sa kanyang kaluban. Pagkatapos nun ay ang paglitaw pa ng isang miyembro ng tribo ng Alangan nang medyo may katandaan na. Nakabahag din lang ito. Pero may mga balahibo ng buntot ng manok sa uluhan nito na parang nagsisilbing korona nung matanda. Lumapit ito kay Atan at inuko ang ulo nito. Sabay salita niya ng patawat, Atan. Nang nahihirapan na itong magsalita ng Tagalog, kinausap na nito si Timot upang ipahatid kay Atan ang nais nitong sabihin. At ang ibig sabihin nung matanda, nagpakilala pala ito na siya si Iraya at humihingi ito ng paumanhin kay Atan sa una nilang pagkikita sa kagubatan nung kasama pa niya si Silang. Dahil ang totoo, si Silang pala ang nais nilang paslangin noon. Dahil nakita ni Iraya ang kasamaan ng kinabukasan sa taong yon. Nang habang tinitignan niyo ni Atan, naaalala niya ang mga mata ni Iraya at siya yung nagtaas ng sibat niya noon upang paatrasin ang kanyang mga kasama. At doon ay sinabi din ni Iraya na hinayaan na lamang sila noon na makaalis sa lugar dahil sa nakita rin nito ang mga mata ni Atan na siya ang tinatawag niyang sugo. Nang marinig naman lahat yun ni Atan, ay tuluyan na siyang nakumbinse na si Iraya kasama ang 7 niyang mandirigma ng tribo ay kakampi niya at kasama ng 3 pang makalumang gabunan ay napagkasunduan nila na silang lahat ay makakasama ni Atan at Hazel sa paglalayag papuntang isla ng Firum.
Dumaan nga ang araw at dumating na ang Biyernes at natapos na rin sina Atan sa paghahanda ng mga kakailanganin sa kanilang paglalayag. Pangunahin dito ang makakain at tubig na maiinom. Sa paglapit ni Atan noon sa dalampasigan kasama si Hazel, sakay ng kariton. Kasama pa nila noon si Mang Arnel at Denden, pati si Noriel. Sa dalampasigan naman noon ay ang paglitaw ni Iraya kasama ang mga mandirigma ng tribo nito. Sunod na paglitaw din ng 3 makalumang gabunan na pinapangunahan ni Timot. At sa malaking bangka naman sa gilid ng dagat, nakaabang na si Mang Bandong. Nang makaabot na sina Atan sa gilid ng dagat, Ho! Ho! patigil ni Mang Arnel sa kalabaw. Paano, Tay? Dito na kami. Kayo na pong bahala kay Noriel. Den, bantayan mo si Noriel ha? Salita nung mag-asawa na halos sabay na bumaba sa kariton. Pagkatapos maiakyat nila Timot ang mga gagamitin sa paglalayag, sumakay na rin noon ang tribo ni Iraya. Nagkasunod ang mag-asawa na hinalikan ang noo ni Noriel bilang pagpapaalam pansamantala sa kanilang anak. Tay, alis na po kami. Paalam ni Atan kay Mang Arnel. Mag-iingat kayo, mga anak. Paalam na rin ni Mang Arnel. Kuya, bumalik po kayong ligtas ha? Salita naman ni Denden sa pagsakay ng mag-asawa sa malaking bangka. Sinabihan ni Atan si Mang Bandong nang, Mang Bandong, ilagay mo na tong kapiraso ng kahoy sa dapat niyang kalagyan dito sa barko mo. Basta po nakasawsaw sa tubig dagat ha. Gaya po ng napag-usapan natin. Ariglado, Toy, Boss. Pagkatapos nun, nag-umpisa na nga ang paglalayag papuntang isla ng Firuma.